O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Love you guys, muwa-muwa. Chup chup, sige na, like mo na yan. Nagsimula ang series sa tumatakbong magkapatid na sina Thor at Rai, dahil hinahabol sila ng mga taong gubat. At matako sa tao ang mga halaman doon. Sina Rai at Thor ay anak mayaman sa isang colony sa kalawakan. Masaya silang magkasama palagi. Pero minsan na umuwi sila ay napansin na may some-iron ng kanilang security system. At pagbukas nila ng isang pinto ay nakita ang kanilang mga magulang na duguan at patay na. Sa kamay nagtapon ng smoke grenade kaya walang nagawa ang magkapatid kundi mahilo. Pero bago nakatulog si Thor ay nakita nito ang mga salarin na special forces kaya nagtaka siya. Habang tulog ay ibinala sila sa isang rocket at pinalipad sa kalawakan, at kalaunan pa ay nakarating sa isang planet ang kanilang space pod. Nagtago ang magkapatid sa isang sulok kaya hindi sila nakita ng mga humahabol na umalis. Nagtataka pa rin sila dahil bakit sila pinadala doon. At nakita ni Thor ang isang laser sword sa kanyang bulsa. Nasaktan si Rai kaya binuhat ito ni Thor, nang bigla itong hilahin ng mga ugat na agad pinutol ni Thor. Ngunit dahil sa ingay nila ay nakita sila ng mga humahabol na taong gubat. Aatakehin sana sila pero pinigilan sila ng isang nagngangalang Zagi. Kaya umalis ang mga mahilig sa batang pogi at si Zagi ang nagtour sa kanila. Isang halaman ang muling nilapitan ng dalawa, kaya sinabi ni Zagi na kumakain ng tao ang mga halaman doon. Sa kamay sinugat si Zagi na halaman na nagpalabas ng likido na isinako ni Thor. Ipinaliwanag ni Zagi ang sistema ng gobyerno at sinabi na ang planetang iyon ay pinapamunuan ng 4 na teritoryo. Ito ang mga rings na nagkakabaha-bahagi base sa kulay ng kanilang mga balat. Pero sinabi ni Zagi na ang grupo niya ay hindi kasali sa mga rings at mga tumakas mula sa mga rings ang kasama niya. Aksidenteng naitapon ni Rai ang tubig na mahalaga sa kanila. Kaya pinagsisipan ng mga tao si Rai. Agad siyang ipinagtanggol ni Thor na sinabing siya ang parusahan kaya siya nga ang binugbog. Kalaunan ay pinalabas ni Zagi si Rai para kausapin si Thor. At pag-alis ni Rai ay sinabi ni Zagi na mamamatay lang siya sa katatanggol sa mahinang kapatid. Ang mahina daw sa daigdig na iyon ay patay agad. Kaya tumakas sina Thor at Rai at iniwan ng iba. Pero sa daan ay nagpa-baby si Rai na umupo kaya inilabas ni Thor ang dala nitong laser sword para matuli ang kapatid. Pero muli niyang itinago ang espada. Kaso ay may lumabas ulit na mga mas matandang mga tao na sinabing sila ay mula sa Ochre Ring. At kailangang sumama ang mga bata sa kanila. Nilapitan ni Thor ang boss at sinabing bibigyan siya ng laser sword, pero nang lumapit ang boss ay tinusok ito bigla ni Thor at namatay. Saka din niya inatake ang isa pa. May nanghuli kay Rai na macho. Saka isa pang nagnerbiyos ang nagpaputok ng baril. Kaya naistorbo ang gubat at lumabas ang halimaw na halaman, at nilamon nito ang nagpaputok at ang nanghuli kay Rai. Pero maging si Rai ay nahuli ng ugat ng mga halaman, at kinain siya sa mismong harapan ni Thor. Kasunod na hinuli din ng halaman si Thor na kakainin na rin, pero bigla siyang niligtas ng isang babae gamit ang tali. Pagkagising niya ay dumating si Tiz na sinabing nakatulog siya ng 3 araw. Hinawakan ni Thor ang kamay ni Tiz at nasabing malambot ang kamay kaya alam niyang babae ito. Nagpakilala si Tiz na siya ang second in command sa Sun Ring pero hindi siya umuwi agad para hindi maging kawawa si Thor. Biglang naalala ni Thor si Rai pero sinabi ng babae na patay na ito. Lumabas pa rin si Thor at nakita na nasa isa silang kaharian na gawa sa bato. Nilapitan siya ni Third na ipinakilala ni Tiz bilang pangatlong boss sa Ochre Ring. Nanghina si Thor kaya pinainom nila ito. Saka ipinaliwanag ni Tiz at Third na buhay pa si Thor dahil pinili siya ni Tiz na maging asawa nito. May kakayahan daw ang mga babae doon na pumili ng nais nilang maging asawa dahil special sila. Pero ayaw ni Thor na may magmando ng buhay niya at tumakbo paalis. Sa isang pasilyo ay nakita niya ang isang nakahiga na humingi ng makakain. Pero lumapit ang mga kasama nito na namukan siya na pumatay sa kanilang second in command. Bagbog sana si Thor pero nakita nilang excited ang mga tao na tumakbo para manood ng isang laban. Sumama din si Thor para makiusyoso, saka biglang dumating sa tabi niya si Tiz. Nakita nila si Top na kakalabanin nito ang isang challenger para sa kanyang pwesto. Nang simula ng referee ang laban, ay agad na sumugod ang challenger gamit ang espada. Pero madali lang itong nasangga ni Top. Saka itinapon ng boss ang kanyang armas, at pagsugod ng kalaban nito ay nagluksong baka siya pataas gamit ang mukha ng kalaban. Saka hinuli ang kalaban na iniuntog ang ulo sa lupa. At ang nanalo ay si Top. Saka sinabi pa ni Tiz na ilang taon nang naipagtanggol ni Top ang kanyang posisyon. Pinatawag ni Top si Thor kaya nagpunta siya sa trono ng boss. Dahil masama daw ang tingin ni Thor ay sinampal siya ni Top. Saka sinabing mga malalakas lang ang pwedeng manatili sa ring, na katulad ng boss.
Habang naglalakad si Thor paalis ay inabutan siya ni Tiz na sinubukang pigilan. Sinabi ni Tiz na pinili na niya si Thor na maging asawa nito at maging tatay ng mga magiging anak niya. Kaya hindi ito pwedeng umalis. Tumalon si Thor sa putikan para umalis dahil hindi niya type ang babae. Nang biglang magkaroon ng lindol at maitapon silang pareho. Bigla palang tumubo ang mga buto ng halaman na nasa swamp kung saan sila naroon. Ginamit ni Thor ang laser sword at isinaksak sa isang halaman. Saka din niya agad hinawakan si Tiz. Nag-iisip siya kung ihuhulag ang babae o hindi. Nang biglang dumating si Third na sakay ng flying bike nito at iniligtas silang pareho. Nawalan ng malay si Thor habang nagtataka ang dalawa kung bakit niligtas ni Thor ang babae kahit ayaw niyang maging asawa. At kalaunan habang ginagamot nila ang bida ay sinabi nitong ang pagtulong sa iba ang dapat na ugali ng isang pogi. Kaya kung pogi ka ay tumulong ka sa iba. At i-like mo na ang ating video bilang pagtulong sa ating channel na umangat sa algorithm. Dahil dito ay biglang tinanggal ni Tiz ang kwintas na simbolo ng pagiging royal nito. Ibinigay sa isa pang babae at sinabing tumitiwalag na siya sa Sun Ring dahil magiging boss na niya si Thor habang buhay. Habang naglalakad si Thor na namamasyal ay biglang dumating si Tiz na naglambitin sa tali. Dapat din daw na matuto si Thor ng ganong teknik para mas makasurvive. Sinabi ni Thor na kailangan niyang makabalik sa tahanan nila at maimbestigahan kung sino ang pumatay sa mga magulang. Kaya sinabi ni Tiz na may kilala din siyang tao na itinapon doon. Magaling daw ito at baka sakaling makatulong. Hiniling ni Thor na samahan siya ni Tiz na puntahan ang taong iyon. Na agad ding pinaunlakan ng babae. Dahil sa pagkawala nila ay nag-alala si Third. Lalo na nang sabihin ng messenger na dumating ang boss ng Sun Ring na si Cheng. Kaya sinabi niya kay Rhoda na dapat nilang mahanap sina Thor at Tiz bago makita ni na Cheng. Samantala ay may nasabi si Thor na bago sa pandinig ng babae kaya naisip niyang matalino si Thor. At agad silang naghanda ng may marinig na ingay. Pero ang boss pala ni Tiz ang dumating kasama ng mga alalay nito. Nagpapaliwanag si Tiz na nanumpa na siyang ibibigay ang sarili at buhay kay Thor. Pero sinabi ni Cheng na iuuwi nila siya. Nang pumalag si Tiz ay inutusan ni Cheng ang mga kasama na itutok ang baril. Saka sinabing pumili si Tiz kung nais mamatay o bumalik. Sinabi ni Thor na itigil na ni Cheng ang kahangalan nito. Pero pinaliwanag ni Cheng na mahalaga ang role ng mga babae sa planetang iyon. Dahil ayaw ni Tiz na malagay sa panganib si Thor ay malungkot itong naglakad patungo kina Cheng. Pero nag-isip ng paraan si Thor na kinuha ang armas ni Tiz, saka pinatamaan ng kakaibang halaman na nagpalabas ng likido kay Cheng. Agad na hinila ni Thor si Tiz na nagsasabing papatayin ng boss niya si Thor dahil sa ginawa ng bida. Kaya ipinaliwanag ni Thor na hindi niya gustong patayin si Cheng. At nagsorry ito sa babae, at sinabing pwede naman silang magtayo ng bagong ring at siya ang boss at pangalawa si Tiz. Nagustuhan ito ng babae na nasabing advance mag-isip si Thor. Napatawa silang dalawa nang biglang lumipad ang espada ni Tiz pabalik, kaya nasugat ang mukha ni Thor. Dumating ulit si Cheng na sinabing kukunin na niya si Cheng. Kaya inilabas ni Thor ang laser sword nito na kinagulat ng mga babae. Sinabi niyang natalo na niya kanina si Cheng. At tatalunin niya ulit ang babae kung kinakailangan. Sinabi ni Cheng na ang nakataya ay ang role niya bilang leader ng Sun Ring. Pero kinuha pa rin niya ang espada at mabilis na umatake kay Thor. Pero kada pag-atake ng leader na babae ay nasa sangga ni Thor. Dahil mas maliit si Thor ay naitapon siya sa lakas ng pag-atake ni Cheng. Pero nag-isip ulit ito at napansin ang pagtunog ng espada ng babae. Kaya nang umatake si Cheng gamit ang espada ay sinadya ni Thor na idikit ng matalag ang laser beam nito sa armas ng kalaban. Kaya naputol ang espada ni Cheng na nagulat. Binangga ni Thor ang babae na natamba sa lupa, saka tinutukan ng armas at sinabing palayain si Tiz. Dahil natalo ay pinalaya ni Cheng si Tiz. Ngunit walang ano-ano ay may lumabas na halimaw mula sa lupa, at sinipit ang isang babae na asset ni Cheng. Sinabi agad ni Cheng na walang gagalaw, at hiningi ang baril ni Mao. Siya daw ang bahala sa pagpatay sa halimaw at kung mamatay man siya ay umalis sila agad. Binaril niya ang lupa ngunit inatake siya ng halimaw. Kaya naglambitin si Cheng. Lumabas ang halimaw na binaril ni Cheng, pero nasaktan pa nito ang isang babae. Habang binabaril ni Cheng ang busy na halimaw, ay pinulot ni Thor ang isang baril at inakyat ang halimaw, saka binaril. Ngunit biglang tumakbo ng mabilis ang higanteng suso kaya napahawak ng mahigpit si Thor. Nakita niya ang isang parte ng halimaw na naisip niyang kahinaan nito. Kaya binaril niya ito, at tigok agad ang halimaw na tumigil sa paggalaw. Kaya napahanga si Tiz na niyakap si Thor. Nagpasalamat din si Cheng dahil sa pagligtas sa kanila ng bida. Biglang nagsalita si Third na naroon lang pala, at sinabing welcome sina Cheng sa teritoryo ng Ochre Ring. Sa sasakyan ay sinabi ni Thor kay Third na nais niyang makausap ang big boss ng planeta.
Kaya napatawa si Third at napaagot na pwedeng din namang maging Beast King si Thor kung gugustuhin niya. Kaya ibinalik ni Thor sa kanya na bakit hindi si Third ang maging Beast King. Kaya sinabi ni Third na ayaw niya ng responsibility. At nakalimutan na rin niya ang kanyang pangalan dahil sa tagal sa planetang iyon. Sinubukang magpapogi ni Top kay Cheng. Pero iniwan siya ng babae dahil si Third ang gusto nito. Kaya nainis si Top na tinawag si Third, saka inutusang kumuha pa ng alak na ayos lang kay Third. Lumabas na naiinis si Thor para mag-isip sa labas. Pero sinundan siya agad ni Tiz. Dumating din si Third na narinig nitong second in command na pala ni Thor si Tiz. Kaya sinabi niyang bakit hindi nila kunin siya bilang kanilang third. Tinanggap siya agad ni Tiz na nag-utos na dalhin sila sa taong nais kausapin ni Thor. Pero sa daan nila ay biglang naamoy ni Thor si Cheng na lumabas sa tabi at tinawag siya para kausapin. Nag-usap sila sa isang lugar kung saan sila lang. At nagtanong ang babae kung bakit siya tinanggihan ni Third noon para sana gumawa ng bata. Kaya inamin ni Third na baog siya at hindi kayang gumawa ng baby. Pero mahal niya ang babae na mabilis niyang nilapitan at hinalikan. Magpapatuloy sana sila pero natigil sila dahil may nakita si Third na naninilip. Pagkaraan pa ay ihinatid sila ni na Third at Rhoda sa kuweba ng isang nagngangalang Colin. Lumabas ang debalbas na lalaki at nagbatian sila ni Colin. At nagpakilala si Thor na kinagulat ni Colin dahil kilala nito ang kanyang ama. Tinawag sila ni Colin at sa loob ay pinaliwanag nito ang politika ng kinasangkutan ng pamilya ni Thor. May taong nakabangga ang mga magulang ni Thor dahil sa kanilang magandang plano na pag-ayos sa Earth. At si Colin ang binayaran ng nagngangalang Odin para mag-imbestiga sa lahat ng taong konektado sa mga magulang ni Thor. At lahat ng mga taong ito ay ipinatapon ni Odin sa planetang iyon kasama na siya. At ang magkapatid na Thor at Rai. Sa labas ay sinabi ni Tiz na gawin lahat ni Thor ang makakaya para maging Beast King at susuportahan siya. Tapos dumating din si Third na tinwag sila para pumasok. Ngunit hindi nila alam na may sniper na sinisilap si Third. At sa isang putok ay bagsak ang lalaki na agad nilapitan ng mga bida. Binaril naman ni Rhoda ang kalaban na napatakbo. Inakala ni Thor kung patay na si Third. Alam nilang pinadala ito ni Top para mawala na si Third na kinaiinisan nito. Bago sila umalis ay ipinaliwanag ni Colin kay Tiz na sa kanilang colony na pinanggalingan ay may operasyon silang ginagawa sa mga tao. At si Thor ay hindi pa naoprahan, kaya pagtuntong ng edad nito sa 20 ay baka mamatay na agad. Kaya nalungkot ang babae para sa bida. Saka nagpaalam na sila agad para umuwi. Nag-report ang killer na inutusan ni Top na sinabing patay na si Third. Pero nabigo sila dahil nakita ang pagdating ng mga bida. Na agad binati ng nag-aalalang Cheng. Habang nag-iisip sa kwarto ay dumating si Tiz at sinabi kay Thor ang nalaman niya kay Colin patungkol sa kanya. Kaya agad din silang bumalik sa kuweba na tirahan ni Collins. Ngunit nagulat sila dahil patay na si Collins na inatake ng isang halimaw. At napapaisip si Thor na baka may nagsadya na gawin ito kay Colin. Sinabi nila ito agad kay Third, pero bali wala na sinabi ng lalaki na mas mabuti ito kaysa maghirap pa si Colin. Muling nanligaw si Top kay Cheng pero basta dito. Tapos pumasok pa si Third kasama ng mga bida na agad napansin ng mga tao. Maging si Cheng ay minamasdan si Third na napansin ng nagseselos na Top. Kaya tinawag ni Top si Third na tinanong kung bakit late sa party niya. Dahil nakangiti si Third ay tinapon niya ang baso at inutusan si Third na kunin ito. Na ginawa naman ni Third. Sinabi ni Top na naiinis daw siya sa mukha ni Third at muling tinapon ang baso. Pero napangiti lang si Third na pupulutin sana ito ulit. Kaso ay sinipa ni Thor ang baso na kinagulat ng mga tao. Sinabi ni Thor na walang silbi si Top bilang leader at baka mas magaling pa siya kung sakali. Biglang napangisi si Third na isinigaw na hinahamon ni Thor si Top. Kaya nagsigawan ang mga excited na tao. At masaya ring sinabi ni Top na papatayin niya ang bida. Walang kamuwang-muwang si Thor pero alam niyang na-set up siya ni Third na nakangiti pa rin. Kalaunan pa ay galit na pinuntahan ni Thor si Third at sinuntok ito sa mukha. Saka sinabing hindi niya kayang talunin sa laban si Top. Sinabi ni Third na ginawa niya ito dahil gusto niyang maging Beast King si Thor. At nag-iisang chance ito ni Thor. Sinabi ni Third na tinapon din siya doon ni Odin at dati siyang pilot. Kaya nais din niyang magtagumpay si Thor na mapatalsik si Odin sa pwesto nito. Sinabi ni Rhoda na walang kaya si Thor dahil malakas si Top. Kaya nagpunta sila ng battle arena at sinabi ni Third sa bida na sindikatuhin nila ang laban. Dapat dalhin ni Thor si Top malapit sa isang butas. Kinabukasan ay nagharap sina Top at Thor at sinabi ng matanda na gagawin niyang chicharon manghuwan si Thor. Nagpunta naman si Third sa isang bintana kung saan sinilip niya si Top, saka inilabas ang isang rifle. Mabilis na sinugod ni Top ang batang bida para mapag-chop-chop gamit ang espada.
Pero mabilis na umilag-ilag si Thor na alam na walang kaya sa matanda. Kaya pinagtawanan ng mga tao si Thor na sinabing bakla. Pero napansin ni Cheng na hindi ordinaryo ang talent ni Thor na pag-ilag sa pag-atake ni Top. Naiinis na muling umatake si Top sa bida na umilag sa kapinatid si Top. Inilabas ni Thor ang armas at binalak sumaksak pero nakailag si Top at nazugat ang damit niya. Tatakbo sana si Thor papunta sa butas pero nataga ni Top ang kanang balikat niya. Natamba si Thor pero isinigaw ni Tiz na tumayo siya at tumakbo. Tumayo naman ang nanghihinang Thor na naglakad. Kaya patawa-tawa si Top na feeling tagumpay na. Naipit si Thor sa pader na hinahanap si Third na inakalang na traidor siya. Pero nagpaputok ng baril si Third na kinatigil ni Top. Kaya walang atubiling sinamantala ito ng bida na inislice ang kalaban. Walang buhay na bumagsak si Top na ikinasaya ng mga taong walang subject na values. Dahil sa maraming nawalang dugo ay nag-alala sina Third at Tiz dahil nawala ang tibok ng puso at pulso ni Thor. Kaya nag-CPR si Tiz at nag-pump si Third, sa kanito pinagsasampal si Thor. Dahil dito ay muling nagkaroon ng buhay si Thor. Sa labas ay sinabi ni Cheng kay Third na makikipaglaban siya sa isang challenger. Nagtanong ang babae kung iiyak din ba si Third na gaya ng pagnervyos nito nang muntik mamatay si Thor. Nang sinabi ni Third na oo ay sinabi ni Cheng na babalik siya at pipiliin na mating partner si Third. Samantala ay napanaginipan ni Thor si Rai na iniwan na siya dahil malakas daw ang bida. Nagising si Thor katabi ni Tiz na sinabing hindi siya namatay dahil kay Third. Pumasok si Third na binati si Thor at ibibigay sana ang kwintas nito bilang boss, pero ayaw daw ni Thor dahil hindi naman niya nais patayin si Top. Samantala ay pinagmamasdan ni Zagi ang Ochre Ring at sinabi kay Kevin na nais niyang maging pag-aari ang Ochre Ring. Samantala sa teritoryo ng Night Ring, ay surprise na dumating ang grupo ng Blanc Ring. Walang hirap nilang pinagpapatay ang mga itim na tao kahit lumaban ang mga ito ng Bar-Ilan. Nagpapaganda ng katawan ang leader nila nang dumating na nagsumbong ang second nito. Pero binaril din ito ng mga umatake. Nagkita ang boss ng Blanc Ring na si Wolf at ng boss ng Night Ring. Iniwan ni Wolf ang baril, kaya agad na inilabas ng Jim Homo ang espada at umatake. Pero madaling umilag si Wolf at naslice ang kalaban. Isang messenger ng Night Ring ang nagawang makapunta sa Ochre Ring. Agad siyang pinapasok at nakita ang naging tits na Tiz. Saka lumabas din si Thor na naging long hair at tumanda. Ipinaliwanag ng messenger na gusto ng namatay niyang leader na kunin ni Thor ang kwintas ng pagiging top ng Night Ring. Hindi daw ito kinuha ni Wolf dahil laban lang ang gusto nito. Noong panahon na naging top si Thor, ay kasabay din na naging leader ng Blanc Ring si Wolf na isang killer. Wala daw itong pakialam maging boss ng planetang iyon na kabaliktaran sa layunin ng bida. Sa paglipas ng mga taon na naging leader si Thor at naging dahilan kaya naging maganda ang buhay ng mga taga-Ochre Ring, ay hindi niya nakalimutan ang nais na ipaghiganti ang mga magulang. Kaya sinabi ni Third na panahon na para maging siya ang Beast King. Kapag sinugod ng Blanc Ring ang Sun Ring at isa sa mga ito ang namatay, ay magiging isa na lang ang kakalabanin na leader ni Thor. At siya ang magiging Beast King. Pero hindi daw payag si Thor dahil hindi siya utak politician, at kapag umalis na siya ng planeta ay dapat iiwan niya itong parang Earth. Dumating si Tiz na sinabing nais silang makausap ng bagong Sun Ring leader na si Yuki at magkita sa isang village. Pinuntahan nila si Yuki sa isang bahay at nagwapuhan itong makita si Thor. At kaya daw nainlove sa kanya agad si Tiz na kinilig. Sinabi ni Yuki na dapat silang magtulungan para matalo si Wolf dahil naging kawawa daw ang mga nakaligtas sa kanyang espada. Humingi rin ito ng favor kina Third na bisitahin nila si Cheng na naging pilay dahil sa pakikipaglaban nito sa challenger noon. Nag-aalala daw si Yuki kay Cheng dahil hindi na ito kumakain at parang nawawalan na ng pag-asa na mabuhay. Saka dumating pa ang isang lalaki na sinabing uuwi na daw si Cheng at ayaw makipag-usap kahit kanino. Nang marinig ito ni Third ay ayaw na niyang puntahan si Cheng, kaya si Thor ang sumama kina Yuki at sa daan ay humingi ng patawad. Nagtanong si Tiz kung bakit hindi nagpunta si Third kay Cheng. Kaya sinabi nitong may nag-iisa siyang tunay na mahal na wala sa mundong iyon. Kinakausap ni Yuki si Cheng at nais ng babae na umalis sa Sun Ring dahil si Third lang ang gusto nitong maging tatay ng anak. Biglang nakarinig sila ng putok kaya pinagtago ni Yuki ang babae. At nasilip niya sa labas ang grupo ni Wolf na pinatay ang mga kasama niya. Nagpunta ng rooftop si Cheng at pinagbabaril ang mga kalaban. Pero walang nataman at gumanti pa ang mga ito. Pero nabaril ni Yuki ang isa sa mga ito kaya nagtago ang iba pa. Nagpunta si Wolf sa open at iniwan ng baril sa kahinamon ng one-on-one si Yuki. Kaya matapang din na lumabas si Yuki na tinanggal ang kumot. Kinuha niya ang espada at mabilis itong iwinasiwas para patayin ang kalaban. Pero madali lang nagpailag-ilag si Wolf na sinabing galingan dapat ni Yuki ang pag-atake.
Nainis si Yuki na sinubukang umatake ulit na sinamantala ni Wolf para sana batasin ang tiyan ni Yuki. Pero magaling si Yuki sa espada na nakasangga. Nagawa pa nitong maitapon ang armas ni Wolf. Ngunit biglang tinanggal ni Wolf ang kumot at hinarang sa mukha ni Yuki. Sa kanya inilabas ang isa pang armas at inislice ang kalaban. Nakita ni Cheng na natalo na ang leader nila. Kaya siya lumabas at tinutukan ng baril si Wolf na sinabihan niyang cheater. Pero may bumaril sa hawak niyang pistol. At dahil masakit daw sa mata ay inutusan ni Wolf si Kevin na patayin ang babae. Ngunit agad ihinarang ni Yuki ang katawan at siya ang namatay. Papatayin pa sana si Cheng pero nag-warning shot si Tiz kay Kevin na tumigil. Maging ang isa pa nilang kasama ay tinutukan din ni Third. Lumapit si Thor kay Wolf na sinabing dapat siyang parusahan sa paglabag sa kanilang batas. Tinanggal ni Wolf ang maskara at nagulat ang bida nang makitang ito pala si Zagi. Sinabi ni Zagi na huwag seryosohin ni Thor ang batas sa planeta. At ibinulong na magkita sila sa isang pagoda. Kasabay nito na isang kasama ni Zagi ang nagtapon ng smoke grenade. Nang sumunod na gabi ay magkasamang nagpunta ng tagpuan sina Tiz at Thor. Naabutan nila doon si Zagi na naghihintay na sinabing ba't kasama ni Thor si Tiz. Kaya nasabi ng babae na hindi kasi katiwa-tiwala si Zagi. Nang sila na lang dalawa ay nasabi ni Zagi na kahit kailan ay hindi makakabalik si Thor sa colony. Alam daw ito ni Zagi dahil sa aksidente nitong nakita noong bata. At ito rin ang dahilan kung bakit siya itinapon sa planetang iyon. Sa isang research facility ay nagawang makatakas ni Zagi mula sa pagkakakulong. Nag-ikot siya sa facility at nakita ang isang kwarto kung saan nakalagay ang katawan ng maraming mga Beast King. Kaya hindi totoo na ang mga nagiging Beast King ay nakakalaya at nakakabalik sa colony na Juno. Kundi ay inilalagay sila sa isa pang facility. Dahil sa narinig ay nanlumo si Thor na nasabing walang silbi ang ilang taon niyang pinaghirapan. Pero sinabi ni Zagi na may naisip siyang paraan para makabuo sila ng bagong mundo. Alam ni Thor na may naiisip na balak si Zagi para manalo sa laban kaya niya ito tinanong. Lumapit si Zagi at sinabing mapagkakatiwalaan daw nito si Thor dahil sa matalinong pag-iisip. Ngunit naistorbo sila dahil sa pagdating ni Tiz. Sinabi ni Thor na huwag saktan ni Zagi si Tiz para hindi siya magalit. At dahil parating na ang bagyo ay tinawag ni Zagi ang bida na magtungo sa tirahan ng Night Ring dahil siya na ang boss doon. Nagtataka si Tiz kung bakit sama-sama si Thor kay Zagi, kaya sinabi ng bida na may mga katanungan siyang nais masagot. Habang naglalakad ay biglang may nagpaputok ng baril sa kanilang dalawa. Kaya agad niligtas ni Thor si Zagi. Pinatigil ni Tiz ang mga bumabaril. Tapos biglang tumalon ng isang babae na tinalian ng mga umatake. Saka inutusan ang mga kasama na tapusin ang iba pang miyembro ng Night Ring. Lumapit ang babae na nakita ng nagtaka na bida dahil ito ang second ni Zagi. At habang naglalakad ay nasabi niya sa sarili na napakaganda ng second ni Zagi na si Kerem. Pero bigla siyang pinagalitan ni Tiz na sinabing pag-aari niya ang lalaki. At huwag na siyang magpantasya kay Kerem. Pagdating nila sa HQ ay napatid si Tiz dahil sa mga patay na katawan. Sinabi ni Zagi na maraming tao na ang nagbalak pasukin ang kampo na iyon kaya normal na lang na may mga patay doon. Pagkatapos ay dinala ni Kerem si Tiz sa isang kwarto at kahit nagrereklamo ito ay iniwan pa rin siya ni Kerem. Nag-usap sina Zagi at Thor sa isang kwarto at sinabi ni Zagi na alam niyang hindi lang kulungan ang Chimera Planet para sa namumuno sa Juno Colony. Ngunit hindi pa niya alam kung ano ito. Saka sinabing nais niyang maging hero si Thor para sa mga tao. Ayaw sana ni Thor pero sinabi ni Zagi na kung maging Beast King ang bida ay ere-ref din lang nila ito. Biglang kumatok si Kerem na sinabing nag-iingay na daw si Tiz. Kaya nagpaalam si Thor na sinabing saka ulit sila mag-usap ni Zagi. Pag-alis ni Thor ay sinampal ni Zagi si Kerem. Kaya nagmakaawa ang babae na nais magsalita. Sinabi nitong hindi dapat pagkatiwalaan ni Zagi ang bida dahil baka ito pa ang magiging kamatayan niya. Kaya mas lalo siyang sinampal ni Zagi na narinig ni Thor sa labas. Pumasok si Thor na sinabing babae si Kerem kahit second siya. Kaya sumagot si Zagi na umalis na si Kerem sa kanilang grupo. At pinauwi na rin nito si Thor. Sinubukan pang kausapin ni Thor si Kerem na sinabing susubukan na kausapin si Zagi. Pero tumayo ang babae saka tumakbo palabas. Pinuntahan ni Thor si Tiz na nagsabing umalis na sila doon. Pero nakita ang kakaibang reaksyon ng mukha ni Thor. Kaya sinabi ni Thor ang totoong nalaman mula kay Zagi. Na kahit maging Beast King siya ay hindi din makakauwi ng Juno para mabuhay na normal. Walang tiwala si Tiz kay Zagi at ayaw niyang mapahamak si Thor. Saka sinabi na handa na siyang magpaanak sa lalaki para magpapatuloy ang lahi ni Thor. Niyakap ni Thor si Tiz na nagpasalamat. Saka sa isip ay malaki ang utang na loob nito sa babae. Pero alam niyang hindi sila magkakatuluyan gaya ng iniisip ng babae.
Narinig nilang may nag-uusap sa labas, kaya binuksan ni Thor ang pinto. Sinabi ng mga lalaki na tumakbo si Kerem at hindi nila mahanapan. Kaya mabilis na umalis si Thor para hanapin si Kerem. Samantalang dinala ng mga lalaki si Tiz sa loob para hindi rin mamatay. Nakita ni Thor ang crush na chicks, pero sinabi ng babae na huwag siyang lapitan. At kung babalik siya ay papatayin din siya ni Zagi. Naglakad ito palayo, pero biglang bumigay ang kinatatayo ang lupa. Sinubukan siyang iligtas ni Thor pero nahulog silang dalawa. Sa isang kwarto ay tinitignan ni Third ang hologram ng mundo nang tawagin siya ni Rhoda. Sinabi ni Rhoda na nawawala sina Thor at Tiz. Kaya pinatawag ni Third ang mga tao nila. Nagising si Thor at nakita si Kerem na agad niyang ginising. Pero tinulak siya ng babae na may ayaw sa kanya. Samantala ay hindi mapakali si Tiz na iniisip si Thor. Kaya lumabas din siya para hanapin si Thors. Nagpupumilit umakyat si Thor ngunit madulas ang mga ugat ng puno. Ginamit pa niya ang laser beam para makakuha ng tubig, pero wala itong naitulong. Natawa bigla si Kerem at nagtanong kung natatakot ba si Thor na mamatay doon. Pero sinabi ng bida na kailangan niyang mailigtas si Kerem. Naiinis si Kerem dahil matagal na panahon na daw niyang sinusundan ni Zagi, pero parang invisible siya dito. Ngunit nang makita nito si Thor ay tinawag pa siyang equal niya. Kaya biglang umatake si Kerem na binalak saktan ng bida. Inilabas ni Thor ang espada na umilag-ilag, pero nabitawan din ang armas. Ngunit nagulat si Kerem na natigilan ng masugatan ang likod ni Thor. Alam niyang sinadya ng bida na magpatama, kaya sumagot ang bida na ayaw niyang labanan si Kerem. At ayaw niyang maging partner ni Zagi dahil iba ang layunin ni Zagi. Natauhan si Kerem na agad ding tinulungan si Thor na tinanggal ang armas sa likod ng bida. Napansin nilang naibaon ang espada na pinagtaka ni Thor. Kaya naghukay siya at nakakita sila ng grotto na puno ng tubig. At tinawag niya ang babae na umalis na sila. Samantala habang naglalakad sina Zagi ay dumating si Third na hinahanap si Thor. Sinabi ni Zagi na hinahanap ng bida ang dating second dito dahil nainlove yata. Sinubukang buhayin ni Zagi ang bloodlust ni Third. Pero sinabi ni Third sa mga kasama na priority nilang hanapin si Thor. Samantala ay nasabi ni Kerem na magandang lalaki si Thor pero ayaw lang niyang sabihin. Kaya sinabi ng lalaki na mas maganda si Kerem kumpara sa lahat ng babae na nakita niya. Sa kanya hinawakan ang mukha ng babae at hinalikan ng masarap. Sa labas ay patuloy sa paghahanap si Tiz nang makita siya ni Third at isinakay. Kailangan nilang mahanapan agad ang bida bago mahuli ang lahat. Sinabi ni Kerem na umalis na si Thor at iwan siya. Pero tinawag ni Thor ang babae na sumama sa kanya at siguradong makakasurvive sila. Hindi nga nagtagal ay nakalabas sila mula sa ilalim, at buo ang loob na kinumbinsi ni Thor si Kerem na sumama sa Ochre Ring. Dumating bigla si Tiz na nakita silang magkasama. Lumapit ito na nagselos kay Kerem. Lalo na nang sabihin ng lalaki na sasama sa Ochre Ring si Kerem. Ipinaliwanag ni Thor na mahal niya si Tiz, ngunit bilang kapatid lamang. Dumating din sina Third at Cheng. Masakit ang loob ng na-sister zone na si Tiz kaya tumakbo na agad sinundan ni Cheng. Kinausap ni Cheng si Tiz na sinabing lalaki lang si Thor, at mahal siya nito. Pero mas lumalakas lang ang itlog niya kaysa sa kanyang utak, at naamoy niyang may balak si Zagi na gamitin si Thor. Sa meeting room ay ipinaliwanag ni Zagi ang plano kina Thor, kasama si Kerem at Third. Magiging Beast King daw si Thor at magiging second niya si Zagi. Saka sinabi ni Zagi na may bagong boss na si Kerem na dapat niyang alagaan. Kalaunan ay sinabi ni Thor na kailangan niyang patulan ang balak ni Zagi dahil wala na siyang oras. Dahil paglagpas niya ng 20 ay baka mamatay na siya. At inutusan si Third na manguna sa Ochre Ring kung sakaling mamamatay siya. Pinuntahan din ni Thor si Tiz na ayaw sana siyang pagbuksan. Pero pinagbuksan din at sinabing paunahin niya si Kerem na matikman ang bida. Pero pagkatapos ay siya ang susunod sa pila para dalhin ang magiging anak ni Thor. Ngunit niyakap ni Thor ang babae, saka sinabing mahal niya ito bilang kapatid. Na pinagtataka ni Tiz dahil hindi ba dapat kapag mahal niya ay bibigyan ng anak. Kawawang barbarian. Sa kabilang kwarto naman ay pinuntahan ni Kerem si Zagi para kausapin tungkol kay Thor. Pero bigla siyang sinunggaban ni Zagi at pinahiga sa sahig. Kunwari pumalag si Kerem pero bumigay din agad. Inutusan siya ni Zagi na bantayan ang mga kilos ni Thor at mag-report sa kanya ng mga balak gawin ng bida. Napagtanto ni Kerem na wala siyang halaga kay Zagi. At hindi siya nakasagot agad nang magtanong ito na kaninong bata ang mas gusto niyang dalhin. Ang kay Thor o sa kanya. Dahil alanganin ay lumabas agad si Zagi. Pero agad ding tumayo si Kerem na sinundan si Zagi na sinisigaw pa ang pangalan nito kaya narinig siya ni Thor at Tiz. Nilapitan ni Kerem ang inakala nitong si Zagi pero sinaksak siyang bigla ng misteryosong lalaki. At iniwan sa malamig na yelo para mamatay.
At natigok nga ang magiging chick sana ni Thor. Nakita ng bida ang bangkay ni Kerem na mabilis hinawakan. Saka nagtatanong kung sino ang pumatay sa babae. Naalala niya ang pangalan ni Zagi na tinawag ni Kerem. Niyakap naman siya ni Tiz para pakalmayan pero kulang para sa bida. At galit siyang pinuntahan si Zagi. Inilabas niya agad ang espada at sinugat ang mukha ni Zagi, na nakailag pa. Dahil dito ay naglabasan ng mga tao at nakita ang paglalaban ng dalawang boss. Saka nagsalita si Third na sinabing ang duel ay para sa paglalaban ng kung sino ang magiging Beast King. Umatake si Thor sa sumasangga na Zagi. Nagpatuloy sila sa pagwasiwas ng espada at parehong magaling. Natuhad si Thor at Natomba, at muntik matusok sa balls kung hindi lang umilag. Sinabi ng nanonood na Cheng na delikado si Thor dahil dalawa ang espada ni Zagi. Nakita niya noon ang paglalaban nila ni Yuki at kung paano notakan si Yuki. Nagawa nga na mapalipad ni Thor ang espada ni Zagi. Kaya ginamit ulit ni Zagi ang kumot nito para mandaya. Saka hinati ang kumot. Pero wala doon si Thor. Lumabas ang bida sa likod at mabilis na inislice si Zagi sa katawan. Hindi nakailag si Zagi na napa-atres ng sugatan. Galit na nagtanong si Thor kung bakit pinatay ni Zagi si Kerem. Ngunit sumagot si Zagi na hindi siya ang pumatay kay Kerem. At pinalapit si Thor. Tinapon naman ni Thor ang armas at nagpayakap kay Zagi. At sinabi ni Zagi na huwag siyang magtiwala sa isang tao na kilala niya. Saka ito nanlupaypay. Pero wala pa ring maintindihan si Thor. Nagbunyi ang mga manonood at sinabi ni Third na panalo si Thor. Habang lumalapit siya ay nakikita pa rin siya ng nanghihinang Zagi. Nagliwanag bigla ang Dagger Pagoda kung saan pupunta ang nanalo na Beast King. Pero sinabi ng bida na hindi siya pupunta habang buhay pa si Zagi. Saka nais niyang iburon muna si Kerem. May 30 minutes pa sila bago umalis ang kailangan nilang puntahan sa pagoda. Kaya inutusan ni Third si Cheng na lunasan si Zagi, na sinang-ayunan ni Thor. At humingi ng 5 minuto ang bida para tignan muna ang katawan ni Kerem. At hinalikan niya ang bangkay ni Kerem bilang pamamaalam. Nagpunta sila ng Dagger Pagoda, kasama ni Third at Tiz. Nagbukas ang pinto at pinapasok sila ng announcer. At sa loob ay nakakita sila ng mga sundalo na tinawag si Thor bilang Beast King. Habang pumapasok pang lalo ang mga bida sa pagoda ay nararamdaman ni Thor na dapat siyang umatras dahil feeling niya ay may mali. Nakita nila ang space na ikinamangha ni Tiz. Kalaunan ay pinaalis ang kasama nilang opisyal ng sundalo at lumabas si Loki. Isa itong scientist na binati si Thor, saka sinabing kamukha ng bida ang kanyang ina. Nakatrabaho pala ni Loki ang nanay ng bida. Kaya nagtanong ang bida kung anong research ang pinagkaabalahan ng mga magulang noon. Pero sinabi ni Loki na kausapin niya ang isa pang tao na siyang magpapaliwanag sa kanya ng lahat. Narating nila ang isang lugar kung saan naghihintay ang ilang sundalo kasama si Heimdall. Tinawag ng doktor si Thor samantalang iniwan sina Third at Tiz. Pag-alis ni na Thor ay binati ni Heimdall si Third dahil promoted daw ito sa mas mataas na rangko. Kaya nagpasalamat si Third na kilala din pala niya si Heimdall. Pagpasok muli ni na Thor at Loki sa isang kwarto, ay nakita nila ang nakatayong si Odin. Binati nito si Thor at sinabing napakaganda ng bida. Nagtanong si Thor kung bakit pinatay ni Odin ang kanyang mga magulang. Pero hindi ito sumagot na lumapit at pinagmasdan ang mukha ni Thor. Kaya inis na tinulak siya ni Thor. Saka ipinaliwanag ng dalawa na nagkakaproblema sila sa pagpaparami ng mga tao. Ang planet Chimera lang daw ang natatanging planeta kung saan natural na pwedeng manganak at magparami ang mga tao, kaya sila nagpapadala ng mga tao doon. At ang mga Beast King na nagmumula doon ay pinapatulog nila para mapagkunan ng sample ng DNA ng survivor genes. Saka din nila pinapadala ang mga anak nila pabalik sa Chimera planet. Dahil sa narinig ay nagalit ang bida at mas lalong sinaktan si Odin na Natomba. Dumating ang mga sundalo at tinutukan ng baril si Thor. Pero agad silang inawat ng dalawa at pinaalis. Sinabi ni Odin na si Thor ang last child na resulta ng kanilang matagal ng experiment. At ang kanyang ina ay parte ng eksperimento nila. Si Rai na kanyang kapatid ang tunay na nagmula sa genes ng kanilang mga magulang, samantalang si Thor ay isang lab result. Kaya kahit magkamukha sila ay mas malakas ang DNA ni Thor, kaya magkaiba sila ng kapatid nitong si Rai. Ipinaliwanag pa ng mga matanda na minahal siya ng tunay ng ina kahit hindi siya anak. At tumanggi ito na ipadala ang experiment subject nila sa planet Chimera, kaya inutusan sila ng kanilang client na gumawa ng paraan. Naalala ni Thor ang mga namatay na magulang at ang kapatid na kinain ng halaman. Sa kagalit siyang napasigaw na gawin na ng mga matanda ang kanilang experiment sa kanya at kunin maging ang kanyang utak. Kaya sumagot si Odin na wala na kasi silang oras para masolusyonan ang extermination ng mga tao. Kaya kinailangan nilang alisin ang kanilang morality.
Habang nag-uusap ay pumasok ang ilan pang mga sundalo. At nagpakilala si Sieghearth na kasing kulay ni Thor ang buhok. Pero nagulat siya dahil ito pala si Third, na siyang spearhead ng operation na iyon sa planeta. Trabaho daw niyang panatilihin na buhay si Thor, at siguruhin na maging Beast King ng planet Chimera. Dahil sa nalaman ay galit na nilapitan siya ni Thor at kinwelyuhan. Ngunit nang hina ang bida dahil wala palang silbi ang mga ipinaglaban niya. At hiniling na patayin na lang siya. Binati ng Prime Minister si Sieghearth dahil sa tagumpay sa misyon. Saka pinagbigyan ng kahilingan ng sundalo na sasama sa expedition patungo sa Earth. Habang naglalakad ay ipinakita noong bata pa si Sieghearth na nakita ang hologram ng Earth. At mula noon ay naging pangarap nitong makarating ng mundo kahit anong maging kapalit. Kalaunan ay bumalik si Thor sa kinaroroonan ni Tiz. Ipinagtapat ng bida ang lahat sa babae na wala siyang tunay na pamilya at feeling niya ay natalo ng malaki. Hindi man maintindihan ng babae ang nangyayari pero sinabi nitong naroon siya para suportahan si Thor. Kaya niyakap siya ni Thor at sinabi ng bida na bumalik sila sa planeta at magparami. Sinabi ng Prime Minister kay Loki na kukunin nila ang DNA ni Thor at magpatuloy sa kanilang eksperimento. Saka reset ang planet Chimera para maayos ang planet kung saan titira ang mga magiging anak ni Thor. Galit na sinabi ni Loki na nasa kanila na si Thor na perfect specimen at hindi na nila kailangan pang patayin yung mga tao sa planeta. Ngunit sinabi ng Prime Minister na kung magiging hadlang siya sa kanyang balak, ay ipapadala din si Loki sa planet Chimera. Dahil dito ay nagalit si Loki na naglabas ng baril at tinutukan si Odin. Sawa na daw siya sa walang silbing pag-iisip ni Odin. Saka binaril ang Prime Minister habang nakapikit ang mata. Dumating ang mga sundalo na agad tinulungan si Odin. Saka kinuha ang baril ng doktor. Ngunit kahit sugatan ay inactivate ni Odin ang command control para sirain ang Chimera. Naramdaman ito ni Tiz at Thor na agad lumabas at nakita si Third. Mabilis na sinabi ni Third na sundan sila. At ipinaliwanag nito sa daan ang tungkol sa pagkasira ng planet Chimera para ma-reset ito sa pagiging stable na planeta. Narating nila ang kinaroroonan ng Prime Minister at nakita ang sitwasyon. Galit na nilapitan ni Thor si Odin at nagtanong kung anong ginawa nito. At kung paano may re-reverse ang pagkasira ng planeta. Ngunit hindi ito sumagot. Kaya nagtanong si Thor kay Third kung anong pwedeng gawin. Nagsalita si Loki at sinabing makokontrol nila ang orb sa ilalim ng planet Chimera kung pupunta sila ng Valkyr. Sinabi ni Third na may 2 oras pa bago mangyari ang pag-reset ng planeta. Kaya sinabi ng bida kay Third na magpunta sila ng Valkyr para ayusin ang problema. Sinabi naman ni Third na hindi na siya tao ni Thor. Ngunit trabaho nito ang pagpapanatili ng kaayusan sa buhay ng mga tao. Naghanda ang lahat para sa misyon. Saka sinabihan ni Thor si Tiz na bumalik ng planet at dalhin ang lahat ng kayang dalhin na tao doon. Pero bago umalis ang bida kasama ng mga sundalo ay sinabi ni Tiz na kailangang gawin ni Thor ang promise na pagbibigay ng anak sa kanya. Sumakay ng spaceship ang mga bida at nagpunta ng Valkyr. Ngunit nagtaka sila dahil nag-lockdown ang Valkyr na parang pinaghandaan nito ang pagdating nila. Narating nila ang entrance ng IO2 na binuksan ni Loki. Pero nagulat sila nang makita ang sangkatutak na mga tao na namatay. Napagtanto ng mga bida na hindi ito gawa ng tao. Tapos isang sundalo ang biglang hinila ng halimaw na halaman. Pagpasok nila sa isa pang hallway ay nakita nga nila ang nagkalat na monster tree. Nagtaka sila dahil hindi naman sila nagpalaki ng mga monster plant doon. Kaya nasabi ni Thor na ginawa ito ng Valkyr para gumawa siguro ng armas. Ilan pang sundalo ang namatay, kaya binaril ng isa pa ang puno na naglabas ng uhog na violet. Agad na sinabi ng bida na huwag nilang babarilin ang mga kahoy, kundi ay sunugin lang ang mga ito. Saka sinunog nila ang mga halaman na mahilig sa karne. Isa pang sundalo ang kinain ng may sipit na halaman. Kaya sinabi ng bida na mamamatay lang ito kapag nasira ang bulb. Nagtapon ng granada ang bida kaya lumabas ang halamang halimaw. Dahil nakapatay na dati si Thor ng ganito ay tumalon siya at hinanap ang weak spot ng halimaw at binaril. Kaya tigok ang halamang may tinik. Sinabi ni Thor na wala ng problema, pero sinabi ni Third na mayroon pa yung mga nakakulong doon na mga Beast King. Samantala ay pumila ang mga tao na pumasok sa Dragon Pagoda kung saan sila mas ligtas. At nagagawa pang magchismis ni Tiz na pumayag na si Thor sa nais niya. Nakapasok ng isa pang kwarto ang mga bida. Pero biglang nag-brown out, saka bigla silang inatake ng mga Beast King. At isa sa mga ito ang samakal kay Heimdall. Isa sa mga ito ang binalak patayin si Thor, pero niligtas siya ni Third. Saka sinabing mauna na sila kasama ang doktor. Sa daan ay napansin ni Thor na parang hindi nag-iisip ang mga Beast King. At nakapasok siya sa kinalalagyan ng mga vacuum kung saan tinatago ang mga Beast King. Pinagbabaril ito ni Thor, pero pinigilan siya ni Loki.
Pero sinuntok ito ni Thor. At nagpaliwanag ang bida na hindi matatawag na buhay ang nangyari sa mga Beast King. Kaya utang nila na dapat bayaran ang pagpatay sa mga ito para maging malaya sa kanilang sitwasyon. Biglang nagbago ang paligid at narinig nila ang boses ng ina ni Thor. Ipinaliwanag nitong kailangan nilang may reset ang planet Chimera dahil wala ng Earth na babalikan ang mga tao. Nasira na ito ng matagal na panahon pa. Dahil sa nalaman ay nanghina si Third na nasabing naghahabol pala siya ng wala. Pero binaril bigla ni Thor ang hologram kaya natigil. Lumapit siya kay Sieghearth at sinabing hindi siya nag-iisa na na-scam. Kaya kailangan din niyang maging malakas dahil wala silang panahon para magluksa. Kalaunan pa ay nagpunta na sila sa control room kung saan nila pwedeng ma-deactivate ang orb sa ilalim ng planet Chimera. Agad na sinubukan ng doktor mag-login. Pero hindi na siya maka-login dahil na-block ng system. Kaya sinabi ni Thor na kailangan nilang sirain ang control ng Valkyr. Sinabi ni Loki na delikado dahil maging sila ay mamamatay doon kapag nag-self-destruct. Pero sumang-ayon si Sieghearth na sinabing mayroong helipad kung saan sila pwedeng tumakbo. At pinangunahan na tinawag ang mga sundalo at pinagbabaril nila ng sabay ang computer control room. Nag-shutdown nga ang computer at nawala ng kuryente kaya sinabi ni Third na kailangan nilang makaalis agad at VIP si Thor. Sa kinaroroonan ng Prime Minister ay nalaman nilang nag-evolve ang mga halaman at parang may sariling pag-iisip. Nakita ni Tiz si Zagi na tinawag para maligtas. Pero matigas ang ulo na ayaw sumama. May dumating na taga Nightwing at binaril si Zagi. Pero isinangga ni Tiz ang sarili na nasaksihan ni Cheng. Pero biglang lumindol at nagbukas ang lupa. Kaya nahulog sila pabulusok sa ilalim ng lupa. Samantala habang tumatakas ay biglang may lumabas na halimaw na halaman at kinain ng isang extra na sundalo. Sinabi ni Third na kailangan nilang magpatuloy sa pag-akyat, pero alam ni Loki na maaabutan sila. Kaya ito nagpahulog para magpaiwan at sinabing kailangan niyang ma-shutdown ang lugar. Inutusan din ni Third si Thor na magpatuloy lang sila at huwag mag-alinlangan. Kaya walang nagawa ang bida kundi ang magpatuloy sa pag-akyat. Isinara ni Loki ang pinto at tinitignan ang malaking halaman na papalapit sa kanya para tikman. Nag-report ang tao ni Loki na natigil sa paggalaw ang mga orb. At nang tignan nila ito ay dahil sa ugat ng mga halamang halimaw na pinipigilan ng orb, kaya nagtaka si Odin. Samantala ay nagising naman si Tiz na kasama ni Zagi. Sinabi ni Zagi na kapag hindi makabalik si Tiz ay magagalit si Thor at iiyak. Alam din ni Tiz na kailangan siya ng iyakin na bida, pero dahil sa sugat ay tuluyang namatay ng virgin si Tiz. Binuhat siya ni Zagi at nakita ang mga ugat ng Chimera plant na pinigilan ng orb na sasira sana sa planeta. Samantala ay biglang nahulog si Third nang may halimaw na lumabas sa pader. Pero mabilis siyang hinawakan ni Thor sa kamay at pareho silang naibitin. Sinabi ni Thor na akyatin siya ni Third para maligtas, pero sinabi ng sundalo na hanggang doon na lang ang role niya sa pagsama sa bida. Kinuha nito ang isang pistol at binaril ang sariling ulo. Kaya nahulog ang bugok na marami pa sanang magagawa. Nakalabas ng Valkyr si Thor at nakita niya si Tiz na tinawag siya. Nilapitan niya ang babae at niyakap. Pero bigla siyang nagising nang may dumating na shuttle para kunin siya. Pinilit siyang dinala ng mga sundalo kahit na sinasabi niyang huwag iwan si Tiz. Pero ang totoo ay multo na pala ito. Pagkaraan ay kinausap ng Prime Minister si Thor na sinabing hindi na siya makikialam sa planet Chimera. At bahala na ang bida sa next human generation. Sa planeta ay pinakita si Chen at Rhoda na pinatay ang isa pang halimaw plant at niligtas ang isang bata. Saka dumating si Thor na naging kamukha ni Third. At sinabing ang magiging pangalan ng bata ay Tiz, na simbolo ng lakas at pag-asa, na katulad din ng namatay na Tiz. Sa pagtatapos ng series ay pinakita ang patuloy na paglaki ng mga killer plants sa dangerous planet na iyon.